I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shout out sa inyo mga besa. Kilala nyo ba yung tulay na ito? Ito yung drawing guys. Maganda ito. Maganda ito guys. Wow! Sa gitna ng dagat. Pang world class ang datingan ano? Yun oh, ganda oh. Drawing pa lang. Maganda na yan oh. Wow! Nako! So abangan po natin itong groundbreaking. Kailan kaya? Lalo na po yung Bataan Interlink at saka yung Mindanao Railways. Naks naman. Matutuloy kaya? Who knows? Kaya abangan po natin. Shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino, and OFW. OMGOs. Ito sabi po kasi dito mga kababayan ayan Panay Guimaras Negros Bridge gets 2026 DPWH funding. Wow na wow. Galing Gobyerno. Wow, magpa-funding. Yo. O baka ang kinin na naman ng mga salot O ngayon inunahan na natin mga kababayan. Ito on process siguro ito. So dahil dito, basahin pa natin para kumpleto detalyado. Sabi po ng Rising Philippines, Panay Guimaras Negros Bridge gets 2026 DPWH funding. The long planned Panay Guimaras Negros Islands Bridge project has received a major boost after the Department of Public Works and Highways DPWH allocated is 443.5 million in government counterpart funding under the proposed 2026 national budget. Ayan walang dyan walang sponsor, walang JECA, walang Chekwa kundi ang DPWH ang ating pamahalaan. Agay! The funding supports the next phase of the Mega Inter-Islands Bridge project which aim to improve connectivity, trade, and tourism across Panay Guimaras and Negros Bays. On budget documents, 171.23 millions is allocated for the Panay Guimaras section, 78.94 million for the Guimaras Negros section, and 193.34 million for overall project requirement. Ayan nakafix na yata yan mga bes ang cost nung tulay. Agay! Pag ito ginawa ngayon 2026 for sure, bago mag-end ng term ni PBBM ay groundbreaking. Even after ng kanyang term, of course ay nakafix ang tawag dito ang pondo niyan. Siyempre under Marcos administration pa din, 'di ba? Ang may project. 'Di ba? Pag yung pondo hindi makat, pag ang pondo hanggang matapos, siyempre i-credit kay PBBM, 'di ba? Once completed the 32.47 kilometer 'di ba? Yan pala yun. Once completed, the 34.47 kilometer bridge system is expected to significantly cut inter-islands travel time and support long-term economic growth in Western Visayas. Ay wow. Ano yan? Guimaras. Di ba Iloilo yan? Oo nga, Iloilo. Maganda guys yung tulay In fairness naman you see? For sure naman, pag yan ay ginawa, wala nang kurakot-kurakot. Wala na kasi dala na nakamonitor na ang administrasyon sa mga big project Alam nyo guys naawa ako kay PBBM. Bakit? Kasi po yung DPWH, yung mga yung pinagagawa ni Secretary Bunuan, sinasamantala niya pala si PBBM. Grabe. Antindi guys. Ako naawa kay Pangulo, umaasa. 'Di ba sabi ko sa ibang video ko, ang Pangulo sa totoo lang, sinabotahe talaga siya. Umaasa sa mga proyekto, pero hindi Sinabotahe talaga ang Pangulo, niloko
Oo, talagang niloko eh. Ang Pangulo, bakit kanyo? Ha? Kaya, dapat lang si Secretary Bunuan pagbayaran niya yung mga ginagawa niya. Ang bait-bait ng Pangulo sa kanya, tapos ganyan ang ginawa niya. Pinagluluko niya ang Pangulo eh. Oo. Yung mga sinabit niya din kay Pangulo mga peke pala yun. Grabe. Samantalang si Pangulong Marcos Jr. Tiwalang-tiwala kay Secretary Bunuan. Di kayo naloka. Yung pala tumatanggap din. Bakit mga kababayan, nasabi ko? Sinabi po dito ni Senator Lacson. Nasabi ito din doon kanina sa live. Sabi dito, ulit lang natin. Sabi ng PTV4, niloko niya si Pangulo. Just in, sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na sinadya umano ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na magsumiti sa Malacanang ng listahan ng maling grid coordinates ng flood control project. You see guys, kaya naman imbis na 421, posibleng bumaba pa ang bilang ng Ghost Flood Control Project. Kawawang PBBM. Ipapasubin na naman si Bunuan para sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Enero 19. Kapag umano hindi dumalo, ito'y maaari siyang ipakontempt at isyuhan ng warrant of arrest para hulihin at pabalikin sa Pilipinas. Ayan na. Ito pinangunahan na natin guys Kaya abangan natin. Marami tayong subaybayan. Para nang sa ganun ma-inform ang mamayang Pilipino na itong mga tao na ito sila po yung salarin. Salarin talaga sila. Ngayon, si PBBM ang pinagbuntunan nyo. Pinagbibintangan nyo, nangungurakot. Wow, galing nyo ayan, malinaw na malinaw. Niluluko siya ni Secretary Bunuan. Yung mga sinabmit niya, mga peke pala. Kaloka. Kawawa yung Pangulo mayroon akong video na sinabi ko doon, sinabutahi ang Pangulo ng mga ibang sekretary niya. Ayan, lumabas din ang totoo. Sinabutahi talaga ang Pangulo Siyempre guys, 'di ba? Umaasa siya na mayroong mga magagandang proyekto, yun pala hindi. Anak ng kwago. Palibhasa na namihasa sila sa mga nakaraang admin. Ang akala nila maluluko pa nila si PBBM. Ngayon, nga kayo ngayon. You see guys, niluluko ang Pangulo. Ayan sabi mismo kanina napanood ko ito, sabi ni Senator Lacson yan. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bunuan, so technically niloko niya si Pangulo? Hindi technically, niloko niya si Pangulo. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bunuan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, Project and Contract Management Application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Former Secretary Bunuan, information sir niya intentionally mali yung sinabit before. Yes, very reliable. For may witness sir na harap to testify on that. Meron. And what do you make of that? Well, deliberate, ibig sabihin, no-cover up niya talaga. Di ba guys? Malinaw na malinaw. Alam naman ninyo si Senator Lacson magaling na investigador yan. Kaya alam na alam niya. Secretary Bunuan, nasa Amerika ngayon, nagtatago. Di ba? Grabe. Kawawa si PBBM talaga. Sinabutahe yung mga proyekto niya under sa kanyang administration. Saan kayo makakita niyan? Ang laki ng tiwala niya kay Secretary Bunuan kasi malawak ang experience yun Panahon ni Panut pa. Correct me if I'm wrong. Di ba guys? Sinabutahe ang Pangulo, kinawawa, pinagluloko. Maling mga dokumento ang yung sinabmit niya. Peke pala yun. Siyempre ang Pangulo naniwala.
Naniwala. Siyempre, sekretary niya, pinagkatiwalaan niya. Ngayon, di nga, wala. Di ba? Kaya mga proyekto ng Pangulo, wala. Yung iba, ghost. Actually, napakadami dapat yan eh. Sana yung mga ibang project na yan, guys. Natapos na sana. Kadami-dami niyan. Wala, sinabutahe ang Pangulo. Hindi ko alam kung bakit ganun ginawa nila kay PBBM. Kawawa ang Pangulo eh. Nawa ko sa kanya eh, na umaasa sa mga proyekto niya. Yung pala wala, sinabutahe. Si Senator Lacson mismo ang nagbunyag niyan. So I hope itong Guimaras, no? Tuloy-tuloy na po 'yan at for sure maganda 'yan kasi secretary natin ngayon, Secretary Dizon, mamomonitor po 'yan. Yung pinakamagandang proyekto na 'yan ng Guimaras Bridge na 'yan. So yun mga bes, kayo po ang balang magkomento, kaya abangan po natin ang mga, kasi sabi ni Senator Lacson, pag hindi sumipot si Bunuan, ipapakontempt, at mapepersan pa pauwiin sa Pilipinas. Nako, lagot na. Maraming makukulong mga kababayan. Naloko na. Diba? Si PBBM talagang laki ng dismaya niya. Diba pumunta ng Bulacan yan? Nakita niya ghost project. Kahit isang bakal, walang nakatayo. Ang dami pa sa iba't ibang lugar. Sabihin nyo sinong may kasalanan ngayon. Natural, yung mga salot na yan, alangan naman kasalanan ni PBBM. Ang Pangulo umaasa. Di ba? Umaasa. Ayun pala, niluloko siya. Baka napansin ng Pangulo bakit bakit laging bumaha, kaya mismo siya na nag-imbestiga. Ngayon, nagkanda gulo-gulo na sa DPWH. Ang daming mga pangalan na involved sa pagnanakaw. Unti-unti na silang makukulong. Kasabwat yung ibang politician at mga opisyalis sa DPWH at mga kontraktor na walang kakwenta-kwenta nagpapayaman. Di ba guys? So yun ang aking pinaka-latest updates. Abangan po natin yan. Sa January 19, live si Senator Lacson. Live tayo guys. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more guys. Don't forget to like and follow me. Bye guys.